Sir Christopher Bongo, suportado ang Pangulo sa desisyon nitong huwag munang pangalanan ang mga sangkot sa anomalya sa DPWH. Para sa iba pang mga detalye, narito po. Iginagalang ni Senador Bongo ang desisyon ni Pangulo Rodrigo Duterte na hindi muna pangalanan ang ilang mambabatas na isinasangkot sa anomalya sa ilang proyekto ng Department of Public Works and Highways. Separation of power, nirerespeto ko po yan at abogado po ang ating Pangulo. Alam niya po ang kanyang trabaho. Batay kasi sa ulat ng Presidential Anti-Corruption Commission, nasa 12 kongresista ang sinasangkot sa korupsyon sa DPWH. Batay umano ito sa isinasagawa nilang investigasyon sa mga anomalya sa ilang proyekto ng DPWH kung saan binanggit ng testigong lumapit sa PACC na humihingi umano ang mga tinukoy na kongresista ng komisyon sa ilang infrastructure projects. Una nang sinabi ng Pangulo na may ahensya na ng gobyerno na nag-iimbestiga sa mga aligasyon. Ayon kay Go, patunay lamang ito na hindi mangingialam ang Pangulo at iginagalang niya ang mga co-equal branches ng gobyerno at mandato ng Ombudsman na silipin ang mga irregularidad sa pamahalaan. Inimbestigahan na po ng Ombudsman yan, ay doon po lalabas. Halimbawa, inimbestigahan ng Ombudsman yung isang under po sa executive. Itong under sa executive, halimbawa DPWH, pwede po imbestigahan ng task force na created by the President, no, headed by Secretary Guevara. So habang nag-iimbestiga yung task force, pwede niya pong itap yung Ombudsman, ang COA, ang Civil Service, ay maaari pong lalabas kung sino yung mga kasabwat. Pagtitiyak ng mambabatas, walang pinipili ang kampanya ng Duterte administration laban sa korupsyon. At kapag napatunayan na niya ang pagkakasangkot sa korupsyon, marapat lang na ipataw kung anong nakasaad sa batas. Wala naman po tayong pinipili sa kampanya laban sa korupsyon. Trabaho po ng Ombudsman yan to file charges, to prosecute, and finally to put them in jail.